Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong dinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, at sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang puon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang mga damit niya.
Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Marami po sa atin ang nababalisa tungkol sa ating mga material na pangangailangan. Nag-aalala tayo. At sa pag-aalala natin, nakakalimutan na nating mabuhay ng tunay. Sabi nga sa Harvard Medical School Journals, ang pag-aalala or worrying ay nagdudulot ng maraming sakit sa katawan. Kaya ang pag-aalala ay hindi naman nakakapagdagdag sa buhay, bagkus nagpapaikli pa nito. Kaya sinabi sa ating ebanghelyo ngayon, huwag mabalisa, magtiwala sa Diyos. Pero pwede nating sabihin, gano'n na lang ba kadali yun? No? Hindi ba't kailangan pa rin magsikap upang mabuhay? Hindi ba't basic naman ang pagkain at kasuotan? Pati ibon kailangan humanap ng pagkain. Ang sinasabi ba ng Diyos ay hindi tayo kailangan magtrabaho at nandun naman siya para siyang bahala? Well, hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos. No? Ang sabi ng Diyos, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sabi niya, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Meron kasing palaging maghahari sa buhay natin. Isa lang ang tanging ginagawa nating Panginoon. There is always only one master of our hearts. Ano ngayon ang punto para sa atin? Masikip ang puso natin. Isa lang ang kasya dito. At diyan umiikot ang buhay natin. Kapag halimbawa kayamanan ang inuuna natin sa ating puso, dito tayo nagtitiwala para sa kaligtasan ng ating buhay. At dahil hindi naman tao o Diyos ang kayamanan, parang di tayo mapakali. Kasi hindi naman maaring makipagrelasyon sa pera. Kaya paano natin pagtitiwalaan ito? Kaya kahit gaano kadami pang ipunin nating pera, hindi pa rin ito sasapat. Di ba si Pacman nga, sa dami ng kanyang pera, hindi pa siya nagre-retire. Pero kung ang Diyos ang inuuna natin sa ating puso, dahil nilikha niya tayo, at siya ay pag-ibig, mapapanatag tayo. Dahil alam natin, hindi niya tayo pababayaan. Ani nga ni Jesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Isn't there more to life than just surviving? Itong nakakalimutan ng mga taong inuuna ang kayamanan. Na Diyos ang naglikha sa atin. Kaya meron tayong pakay, may layunin ng ating buhay, may dahilan kung bakit tayo ipinanganak, na Diyos lamang ang nakakaalam. At hindi lang yon upang kumain at mabihisan. No. Our purpose in life is deeper than that. Hanapin natin yung plano ng Diyos para sa atin. Tuparan natin ito. At ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng kahulugan. Sabi nga sa Ebanghelyo, pagsikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo.
Kami pong nasa media, no, minsan gumagamit kami ng SLR camera. At sa SLR camera, kapag nakafocus tayo sa isang bagay, yung background ay lumalabo. Ganun din, no? Kung ang focus natin ay pera, lumalabo ang Diyos. Alam niyo, bilang pare, no, marami po akong ini-interview, ng canonical interview ng mga ikakasal. At nahalata ko na marami sa mga ikakasal ay dating active sa simbahan, ngunit ngayon na sila'y nagtatrabaho na, ngayon na sila'y magpapakasal na, wala na silang panahon para sa Diyos. No? Sinasabi na, hindi na sila masyadong nagsisimba. Kaya sinasabi ko sa kanila, alam nyo ba na sa isang linggo may 168 hours? At ang 168 hours na yan ay binibigay ng Diyos sa iyo. Kahit na ano, pwede mong gawin dyan sa 168 hours na yan. Isang oras lang ang hinihingi ng Diyos. Hindi pa natin maibabalik sa Kanya. Hindi pa tayo makapagsimba. Bakit? Sinasabi nila, kasi Father, may trabaho pa kami. So, nakikita natin na ang pagkikita ng pera ay mas mahalaga para sa kanila. Kaya naman naisasantabi ang misa, naisasantabi ang pagdarasal. Anong hamon sa atin ngayon? No? Hindi naman sinasabi ng Diyos, Diyos lamang ang pagkaabalahan ninyo. Hindi. God did not say, seek ye the kingdom of God alone. No. Sinabi niya, seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, unahin ninyo ang Diyos. Then everything else will fall into place. Ibig sabihin, Diyos dapat ang focus natin araw-araw. Mula sa ating pagkagising hanggang sa ating pagkatulog, Diyos pa rin ang focus natin habang tayo nagtatrabaho at habang tayo nag-aaral. Hindi natin isinasantabi ang misa, hindi natin isinasantabi ang pananalangin, hindi natin isinasantabi ang kawang gawa. Diyos ang mauuna at ang ibang bagay ay pangalawa lamang. Kapag ginawa natin ito, tulad ng mga ibon at ng mga bulaklak na hindi namamatay sa stress at pag-aalala, tayo rin ay mabubuhay ng lubos, mabubuhay ng maayos, na may tiwala sa may kapal na hinding-hindi tayo iiwan. Amen.